No, ano siya, total of 4.1 kilometers, 1,162 na ilaw, 24,000 lumens. No? Ito ay programa ng inyong pamahalang lungsod kung saan isa sa inire-request sa akin ng mga netizen, lalo na yung mga nagde-deliver ng pagkain sa motor, yung ano yung mga dinadala sa mga bahay-bahay, mga Grab, no? Marami na aksidente dito, dala ng madilim talaga ang ilalim ng Skyway. With that, nung pag-upo ko, at saka si Vice Mayor Chi, mga kasama ko, nagulat kami, wala naman kaming kakayanan. Pangarap lang ang meron kami para tugunan ang kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng 4 na gulong at 2 gulong. Sabi ko kay Engineer Randy Saga, pwede ba magplano tayo? Gawa mo ng sukat at gusto ko yung nangyari sa Top Avenue noong first term natin, gawin din natin sa lahat ng Skyway na nakapaloob sa Maynila. From the boundary and all the way kung saan madilim na madilim. Now, with the good heart of Ramon Ang, nagsolicit kasi ako sa kanya, umabot ng 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buong ng San Miguel Corporation. Pinagpapasalamat din namin sa Skyway, sa Toll Regulatory Board, yung mga national agencies and GOCCs. Hindi naman namin mapagtatagumpayan to, kundi rin namin sila partner. So, private sector, national government, and your local government. Excited ako para sa inyo. At least ito'y makatulong maiwasan ang aksidente ng ating mga nagmamaneho sa lugar natin. Mayor, ilang barangay po ang nasasakupan? Good question. 32 barangay ang yung inikutan natin. 32 barangay. In fact, nabilinan ko si Director Joel Park na kung pa pwede pakiusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw. Baka kasi maakyat na naman kami, matanso na naman kami, sayang naman, di ba? Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher o hold-upper at saka katulong namin sila mag-maintain. But be that as it may, we will continue to fire it up itong lugar na to para sa kaligtasan ng lahat. Mayor, speaking of infrastructure, ang nangyari nung Ryan, maraming mga nasiyang facilities. Kamusta na yun? Umabot sa, yes, most of it, especially yung superficial fix, no? Yung mga pininturahan nila na napinturahan na, basta ang total damage sa is 10.4 million pesos combined. Yung private, yung MMDA, at saka City of Manila. Now, kanina, nagsusulisit na ako sa mga private corporation to permanently fix the area. Kasi temporarily talagang inayos ng inyong pamahalang lungsod overnight yung buong recto at saka Top Avenue, Loton hanggang doon sa tulay ng Santa Cruz. Yes, it was filed already before. 192 of them. How about po sa pondo, magkano po ang kinilaang pondo natin para sa pagkaka-renovate po sa area ng right? Wala. Nanguusog lang ako. Lalaway lang ako. Hindi talaga kailangan kong mamalimos eh. Kung kinakailangan mamalimos tayo, so be it. Meron tayong ginastos yung logistical cost nun ng city. Yeah, katulad nun, Boysen, Davis, talking to them now to put some better aesthetics in the area. And those na mga nabasag na galing din sa private sector, kung pwede i-revive nila yung mga struktura doon at no cost to the city, hopefully. Isa pa doon, yung sabi ko yung mga ilaw, kung pwede
baka pwede na rin palitan ng bulb or lamppost head. Sir, last Sure. message na lang siguro din sa ating mga nasa barangay at din sa publiko para at least maging secured yung kanilang area. Good, sir. Muli, una, salamat sa Diyos. Nakakaraos tayo kahit na ipid. Pero nais ko rin pasalamatan ang San Miguel Corporation, PRB, Skyway, lahat ng mga national agencies na partner natin. Ang ating 1.5 month na natistino dito, ang ating city electrician, Randy Sada at kanya mga tao, at sa mga barangay, mga tanod, at mga kasama ko sa Konsero ng Maynila at sila. Mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, nanay tatay, para po sa inyo to. Sa mga dumadako naman sa Maynila, I hope this can help you, travel safe while traversing the city of Manila. We'll do more, we'll do better. Piyahit-piyahit lang, tandaan lang. Hopefully, basta every inch, meters, kilometers, we'll try to reach it. Kaya awahin Diyos. So muli, mag-ingat kayo pag lumako kayo at sana'y lagi kayong maging ligtas at gabayan kayo ng Diyos na makauwi kayo ng buwat na ayos. Sure. Kulang po yung topic na gabi. Karoon po ng bomb Wala naman. Ano lang naman kasi maraming yung mga chat group na basta wala namang nakakuha. So, Sir, off topic ako ngayon. If I remember correctly, yung experience na sa experience nila, are we willing to extend that also? we did that also in yung malaking bagyo nila nung malapit ng kasagsagan ng pandemya. And today, as we speak, our teams of doctors, nurses and medical supplies, and our teams from NDRRMO through the leadership of our director, Arnel Angeles, they are on their way to Cebu. We already coordinated and kahit na kaunti man lamang mga medical professionals, makatulong man lang kami sa kinakaharap ng ating mga kababayan Cebuano na may mga kamag-anak din sa Maynila. Nakikiramay tayo sa pamilyang nandoon. Ito, tutulong ang pamahalang ng Luzon. May mga medicines and other materials like that may be needed in the city. So, sa direction naman, kasi kaya sa amin ng sa the first school, particularly sa Rizal, so, kasi magkakaroon po ng walk out, means like protest. Naliligo ka na sa pawis.